po nung ating kapatid. Actually, kanina din, yun din yung meron kaming parehas na realization. So, kung meron man po akong ipapatotoo dito, yun po ay salamat sa Panginoon kasi Christian po ako. Yun. Doon siya nanggagaling. Yung positivity natin, doon po siya nagmumula. Share ko na lang din po yung sa akin. Itong mga nakaraan, alam ko naman po, merong isang event dito na nagpatotoo din ako and sinabi ko na may mga pagkakataong iniisip ko sa sarili ko na hindi ko kaya yung trabahong ginagawa ko. And sa totoo lang po kasi talaga mahirap siya. At hindi siya kung hindi mo mahal yung ginagawa mo, hindi po siya magiging masaya. Sobrang hirap po niya. So, itong mga nakaraan, dumaan po ako dun sa part na as in hindi ko na alam kung dapat pa ba akong magpatuloy. And nasa talaga ako, brink of resignation. Lagi po namin pinag-uusapan yun ng misis ko. Ang humuhold back lang sa akin talaga pera. Pero yung So, ang ginawa ko po, nag-ipon ako. And salamat po sa Panginoon kasi nakahawak ako ng pera na never ko pang nahawakan dati. So, yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Nung nagkaroon ako ng ganung pera, naitabi ko siya, and may hawak ako, lumakas yung loob ko na anytime pwede ako mag-resign. Ayan. Kaso, dumating ang tag-ulan, nakita namin na yung bahay namin nga, ang daming kailangang ayusin, ganyan. So, nagpaayos kami ng bahay. And salamat sa Panginoon, gumanda yung bahay namin, pero naubos yung pera ko. So, yung tapang ko, nawala. Hindi na ako ulit makapag-resign. Na kailangan ko pa rin ng pera kapag nag-resign ako dito. Hindi ko alam kung makukuha ko yung same amount na binabayaran sa akin ng kumpanya ngayon. So, sayang. So, ang dami kong mga inisip, ang dami kong pinag-isipan kung ano yung mga gagawin ko. Then, may biglang dumating na opportunity. May nag-open. Magbubukas po yung kumpanya namin ng isang branch sa Greece. Ibang bansa po yun. And ang masaya po doon sa Thessalonica. So sa akin, wow, napakalaking opportunity. Sige, pasa ako ng lahat ng requirements para makapunta ako. Hiningi yung passport ko, hiningi yung kung capable ba akong mag-travel, ganyan-ganyan. So ako naman, yes, okay, pasado. So asang-asa ako kasi nga, di ba, nasa ako na gusto ko nang mag-resign, hindi ko na kaya. So para sa akin, breather yon. May chance ako makarating ng ibang bansa kahit 2 or 3 buwan man lang. Tapos ma-refresh man lang yung utak ko, pagbalik ko dito, baka okay na ako. Baka stress lang. Yun yung iniisip ko. Then, biglang nangyari na kinausap ako ng boss ko, hindi ka namin kayang ipadala sa ibang bansa. So ako naman, bakit? Ang dahilan nila is, kailangan nila ako dito sa Pilipinas. So parang dating sa akin, ang duga nyo naman, porket napapakinabangan nyo, kaya hindi nyo ako mapaparating doon, para sa akin, napakalaking opportunity yon. So, ayun na naman ako sa, mukhang kailangan ko na talaga mag-resign hindi na talaga to para sa akin. Pero salamat po sa Panginoon, kinausap niya ako. Every time na nagta-tights po tayo, kasama po yun sa prayer ko, Lord, gustong-gusto ko to, pero yung will mo pa rin yung masunod. Ikaw po yung kumausap sa akin. And then, eventually, na-realize ko na, oo nga, may point sila kung bakit hindi nila ako gustong pakawalan dito, may hirapan nga naman sila, and kumbaga yung flow ng trabaho is masisira. Okay, sige po. Salamat po sa Panginoon na intindihan ko yon. May bagong dumating. Mag-o-open naman tayo sa Colombia, sa US. Yan. So ako naman, wow, may bagong opportunity, mukhang ito na yon. So, sino yung gustong pumunta? Taas agad ako ng kamay. Ako, kahit saan nyo ako dalhin. Basta, labas ng bansa, okay na, okay ako doon. Pasa na naman, nagbigay ako ng intent ko, then bigla akong kinausap na naman ng boss ko, yung same boss ko na kumausap sa akin ng una, hindi ka namin pwedeng papuntahin doon. Ako ang pupunta doon. Bakit na naman? So, ito na naman ako. Pero this time, dahil nga pinaintindi na sa akin ng Panginoon na yung unang pagkakataon na meron ka kasing kailangan gawin dito and ito yung bigger picture, kumbaga naintindihan ko na siya. Hindi na siya masyadong masakit. Although, syempre, tao tayo, magdaramdam na sayang nga naman yung opportunity. Imagine niyo po, nung nakapunta po ako ng India, nung pagsimula nitong Antipolo, galing ako ng QA, na-promote ako to Operations TL, na-promote ako to Quality Supervisor, and gayon Quality Manager. So, 3 roles po yung tinalunan ko. Isang beses pala ako nakalabas ng bansa. So, yung habol ko po kasi more on pansarili. Yun yung nakita ko. Aside sa gusto kong makarating ng ibang bansa, ang gusto ko is, kumbaga,
pabanguhin yung pangalan ko para pag alis ko nga naman sa Taskas, ganyan. Meron akong ibang mapupuntahan na mas malaki yung bigay. Ganyan. So salamat po sa Panginoon kasi again, Christian ako, marami po siyang pinaintindi sa akin sa mga bagay na yon. Una, nung naubos po yung pera ko, na-stress ako ng sobra kasi nga nawala yung tapang ko na mag-resign, na kahit gusto ko nang iwanan yung trabaho ko, hindi pwede kasi mawawalan ako ng source of income. Pero every time na nagdinilay-nilay ako, ang naiisip ko is, balikan mo yung panahon na wala kang nahahawakang ganyang pera. Pero umabot sa point na meron kang nahawakang ganyang kalaking halaga in just a few months' time. And yung promise ni Lord is hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Imposible ba na makahawak ka ulit ng ganyang kalaking pera? Yun yung sinasabi niya sa akin. So ako naman, thank you po Lord, may trabaho ako. Thank you Lord, at meron na naman akong mapagkukuhanan. And alam ko po Lord na makukuha ko ulit yun. And then yung pangalawa, yung tampo-tampo, hindi na siya uso. Salamat po sa Panginoon kasi pinapakita niya sa akin yung bigger picture. Na imbis na mag-focus ka sa gusto mo, mag-focus ka sa sarili mo, mag-focus ka sa kung ano yung will ni Lord para sa'yo. Naisip ko rin, pag nawala ako, ilang buwan na naman akong ipapanalangin ng kapatid natin na makasama niyo ako dito. So, baka mapagod lang din siya sa kakapanalangin. So, salamat po sa Panginoon din sa mga bagay na yon. Ulit, maraming salamat po kasi iba na yung pagtingin natin sa mga bagay kasi meron na po tayong Kristo na siya po laging kumakausap sa atin. Kaya naman, tayo po ay patuloy na magpalakasan, tayo po ay sama-samang manalangin. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na yumuko, lumapit sa ating Diyos na buhay. Amang banal na makapangyarihan, aming Diyos na tapat, sagana kung magbigay, Panginoon, ang aming Diyos na hindi nagkukulang sa bawat isa sa amin. Lord God, patuloy ka naming itinataas, patuloy naming ibinabandera, Panginoon, ang dakilang pangalan mo sa kalagitnaan ng mga lingkod mo na narito, Panginoon, na handa magpuri, magbigay, Lord Jesus, ng gloria sa dakilang pangalan mo, O Diyos. Amang banal, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po'y makalapit sa iyo, Panginoon. Salamat sa kalayaan, Lord Jesus, na kami ay makapagtaas ng aming mga panalangin sa iyo, dakilang Ama. Panginoon, sa amin pong paglapit sa iyo, ang amin pong hinihingi, Panginoon, ay malinis na puso, Lord Jesus. Lord, siyasatin mo po kami sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, ikaw ang nakakabatid ng laman ng aming mga isip, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng laman ng aming mga puso, Panginoon. Lord, lahat ng ito ay sinusuko namin sa iyo, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon, ay ang paglilinis mo, Lord Jesus. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magwasak ng anuman po, Panginoon, batik, Panginoon, anumang karumihan na nakikita mo sa amin, Panginoon, na magiging hadlang sa amin pong malayang paglapit sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sapagkat alam po namin, Panginoon, na ikaw ang siyang kasama namin sa oras na ito. Lord, patunay pa lamang po na kami po ay nakarating dito ng ligtas, Lord Jesus. Patuloy po ito, Panginoon, ng kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Na kami ay narito, Panginoon. Yun, Lord Jesus, ay katagumpayan namin sa isang buong linggo, Panginoon. Yun ang katunayan, Lord Jesus, ng kabutihan mo po sa amin, Panginoon. Lord, salamat din po, Panginoon, sa mga testimonies ng mga anak mo, Lord Jesus. Tunay nga po, Panginoon, na apaw-apaw ang dahilan upang kami po, Panginoon, ay hindi mangamba. Pagkos kami ay magtiwala, Panginoon, sa mga bagay, Lord Jesus, mga dakilang bagay na gagawin mo po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin, patuloy mo po kaming kausapin, Lord Jesus. At hayaan mo po na makita po namin ang mga bagay-bagay sa perspective, Panginoon, na nais mo po na makita namin, Lord Jesus. Lord, ikaw ang siyang kumausap sa amin, sa aming mga quiet time, Panginoon. Nang sa ngayon, kung mayroon man po kaming nararamdamang kabagabagan, Panginoon, may kabigatan man po kami, kung kami man po, Panginoon, ay nanghihina, nanlulupaypay, kami man po, Panginoon, ay nagda-doubt, Lord Jesus. Lord, hayaan mo po na ang lahat ng iyon, Panginoon, ay maging malinaw sa amin, Panginoon. Nang sa ngayon, lahat ng iyon ay mapalitan ng kalakasan, Panginoon. Mapalitan po yun, Panginoon, ng init, ng alab, Lord Jesus. Mapalitan ng lakas, Panginoon. Mapalitan ng buong pagtitiwala at pananampalataya sa dakilang pangalan mo, Lord Jesus. Lord, hindi po namin kayang gawin ang mga bagay na yan kung hindi po namin, Panginoon, ipagkakatiwala sa iyo, Lord Jesus. Kaya naman sa mga oras na ito, Panginoon, narito ang mga lingkod mo, itinataas ang aming mga sarili, tanging sa iyo lamang, dakilang Ama. Lord, salamat po, salamat sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Patuloy po namin dinadalangin na matuloy ka mag-manifest sa buhay ng bawat isa, panimula sa aming mga sarili, Panginoon.
Lord, dinadalangin po namin ang aming mga sarili sa iyo, Lord Jesus. Ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na sumama sa amin. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-lead sa amin, Lord God, sa daan na gusto mo, Panginoon, sa pamumuhay na gusto mo, Panginoon. Lord, inaamin po namin na mahina kami, Lord Jesus. Inaamin po namin na may mga pagkakataon, Panginoon, na natataliwas kami, naliliko kami, Panginoon. Subalit naroon ang aming pagpapasalamat, Lord Jesus, sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na umaakay sa amin sa daan, Panginoon, na tama, Panginoon, at daan na patungo sa iyo, dakilang Ama. Lord, ang dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang mag-fulfill ng desire ng bawat isa sa amin kung ito ay naaayon sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat pinagkakatiwala namin ang buhay namin sa iyo at alam po namin na hindi kami mabibigo, dakilang Diyos. Gayon din po, Panginoon, pinapanalangin namin ang aming mga pamilya, Panginoon. Lord, ikaw ang nakakabatid, Panginoon, ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Magkakaiba ang aming pinanggalingan, magkakaiba ang istorya ng aming mga pamilya, Panginoon. Subalit alam namin na walang nalilihim sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito ay alam mo at alam mo, Lord Jesus, kung saan ka kikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Ano man pong aming mga panalangin para sa aming mga pamilya, Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, buo ang aming pananampalataya, Lord Jesus, na ikaw ang siyang kakatagpo sa amin, Panginoon, sa lahat ng aspeto, Lord Jesus. Gayon din po, Panginoon, ang Grace from Heaven Church aming pong itinataas sa iyo. Lord, ikaw po ang nagtayo ng simbahang ito, Panginoon. Kung kami lamang po ang kikilos dito, Lord, hindi po ito magsusurvive, Panginoon. Subalit salamat, Lord Jesus, sapagkat mahigit 1 dekada na po ang dumaan, Panginoon. Subalit buhay, nakatayo, matatag, Panginoon, at patuloy na nagpaparami ang Grace from Heaven Church. Pransya na ngayon ay banaba, Lord Jesus. Patunay yon, Lord God, na ikaw po, Panginoon, ang siyang sumasama sa amin, Panginoon. Ikaw ang siyang nagdedesisyon para sa bahay-sambahan mo na ito, Panginoon. Kaya naman, Lord, ang dalangin po namin na ang bawat mananampalataya, ang bawat mga babae at lalaki, Panginoon, na ginagamit mo sa simbahan na to, Lord Jesus, patuloy po na ikaw, Lord Jesus, ang siyang gumamit sa amin mightily, powerfully, and effectively, Lord Jesus. Lord, gawin mo po kaming empty vessels, Panginoon. Nang sa gayon, maging bukas po kami, Panginoon, sa pagpupuno mo po, Panginoon, sa kapangyarihan mo na matatanggap po namin, Lord Jesus. Nang sa gayon, ang amin pong lahat ng gagawin ay magkaroon ng power in Jesus' name, Panginoon. Matanggap po namin ang anointing power of the Holy Spirit, Lord Jesus, na nagbumula sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng hawakan ng aming mga kamay, tapakan ng aming mga paa, ang mga salitang aming bibig, kasi lahat ng ito ay magkaroon ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mag-lead sa amin, sa aming pong paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ituro mo po sa amin, Lord Jesus, kung paano at kung anong dapat namin gawin, Panginoon, sapagkat kami nangangapa, Lord Jesus, at naniniwala lamang po kami at nagtitiwala sa liwanag na ibibigay mo, dakilang Diyos. Ama, tinataas din po namin sa iyo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Lord God, alam po namin ang layunin mo sa bansang ito, Panginoon. Hindi pa po namin sinasabi, alam mo na po, Panginoon, kung anong pangangailangan ng bansang ito. Buo ang aming pagtitiwala, Lord Jesus, na ikaw rin po, Panginoon, ang siyang kakatagpo sa aming bansa, Panginoon. Ikaw ang siyang maglilid sa aming mga pinuno, Panginoon, mula sa mataas hanggang sa pinakamababa, Panginoon. Amang banal, salamat po, sapagkat alam po namin na may katugunan ng pangalan na ang panalangin namin sa bagay na yan, Lord Jesus. Gayon din po, Panginoon, ang bansang Israel, amin pong idinudulog sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw po ang pumili ng bayang ito, Panginoon. Alam mo po ang nangyayari, Panginoon, kabi-kabila, Lord Jesus. At nababasa po namin sa aklat po, Panginoon, sa aklat ng Biblia, Lord Jesus, ang mga magiging kaganapan pa, Panginoon, habang nalalapit ang iyong pagdating, Lord God. Lord, hayaan mo po na maging aware ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa lahat ng ito. Nang sa gayon, Panginoon, maging handa rin po kami, Lord Jesus, sa nakatakdang pagbabalik mo po, Panginoon, dito, Lord Jesus. Upang isama kami, Lord God, sa langit, Panginoon, kapiling mo, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa panalangin ito, Lord Jesus. Salamat po sa power of the Holy Spirit, Panginoon. Lord, nagkakaisa po kami. Amin pong siniseryohan, Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan na pinagkaloob mo po sa amin. Ang aming pong mga dalangin, Panginoon, at patuloy kaming kiniklaim, patuloy namin pinaniniwalaan, Lord God, ang kaganapan ng lahat ng panalangin ito, Panginoon. Lord, minsan pa, purihin ka, luwalhatiin ka, dakilain ang pangalan mo.
tanging sa iyo at sa iyo lamang po namin ibabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise. Natutuwa ako dito sa mic natin. O feel ko parang the singing voice ako naman. So praise God. So ako'y pinupuri ko ang Panginoon sa umagang ito, sa panahon. Yung mga time na iniasim-asam natin ang time ng tag-init, ang sarap bulan na. Ngayon umulan na, parang na natin na. So praise God. So ngayon po, ako po'y inatasan na ng message. Sa hindi nakakilala, ako po'y mabilis lamang po. Okay lang po ba na 40 minutes and 3 hours? Bilis lang. Then, share ko lang po. Ang topic po ngayon between evil and God, between lies of Satan and the truth of God. So habang ginagawa ko itong message na to, habang nire-remind sa akin, dating sermon to, nire-remind sa akin, sabi ko, baka titirahin ako ni Satanas. Alam mo, pagkatapos ng message, okay na. Tapos bigla papasok yung kaaway, i-stress ka. So, ibig sabihin, ganito po yung mga kapatid. Pag ang pastor o speaker, pag gumagawa ng message, inaatake ni Satanas yan. Lalo na yung mensahe is, tayo bilang Kristiyano is meron tayong magiging. Kaya purihin ang Panginoon dahil binigyan tayo ng itong message. So, lies and truth. Lies of Satan and truth. So, ito naman nakikita po natin, dito po natin kukunin sa mga taong malakas magpayo. Marami po akong kilalang malakas magpayo, pero alam ko galing kay Satanas. At yung mga pinapayo niya, yung hindi pa ako Kristiyano, yun din ang pinapayo ko. Sa kapwa ko tao. Ang lakas ko rin ang loob ko. Nung na-study ko na po itong salita na to, layo pala sa katotohanan. Which is, patong payo na to, hindi dito masama. Kung gagawin mo to sa pagiging Kristiyanong pamaraan o Kristiyanong pamumuhay. So ngayon po, mga kapatid, babasahin ko yung verse. Lahat po tayo ay tumayo. So, pikit po ating mata, tingin po natin yung guidance ng Holy Spirit para magturo at mag-guide sa atin. So, babasahin ko po, 1 John 2:27. Basahin ko po sa wikang English, sa NLT translation po. But you have received the Holy Spirit, and He lives within you. So you don't need anyone to teach you what is true, for the Spirit teaches you everything you need to know. And what He teaches is true, it is not a lie. So just as He has taught you, remain in fellowship with Christ. So tayo po manalangin. Let us pray. O dakilang Diyos, salamat po sa mensaheng ito. Pangunahan niyo po kami, Ama. Gamitin niyo lang po ang bibig ko, Ama. Gamitin niyo lang po sa bilang kasangkapan, Ama. Sa mensaheng ito, Ama, naway i-prepare niyo po yung puso't isipan namin. Tanggalin niyo po sa isip namin yung mga bagay na problema, Ama. Kundi makafocus lang po kami sa inyong salita at malaman po namin ang katotohanan. At katotohanan ito ay masilbing aming kalakasan. Itong katotohanan ito nang gagaling sa iyo ay makikita po sa buhay namin. At makikita kayo sa buhay namin, Ama. Salamat po, Ama, sa mensaheng ito. Salamat po sa panahon. Salamat po sa lahat na dito. Pinupulit sinasamba ka namin sa matamis na pangalan ni Jesus na nagsabi na Amen at Amen. O, tayo mga po. So ngayon mga kapatid, marami po akong kaibigan na malakas magpayo. Malakas magsalita. Pero yung buhay niya, puro problema. Yung pinapayo niya, dapat ma-apply mo na sa sarili niya. Kasi nakikita mo, nag-advise siya, pre, alam mo ba yung problema mo? Dali lang yan. Ganito lang gawin mo, ganito yan. Tapos yung problema, naalala ko yung previous, bago-bago lang, yung problema na same lang din. Pero iba yung way, yung pinayo niya, hindi niya sinunod, iba ang ginawa niya. So, maging caution po tayo sa time ngayon kasi si Satanas, haluan niya ng konting truth, the rest lie na.
doon papasok yung deceiving niya. Akala mo talagang galing sa Panginoon, pero makikita mo yung bunga. Makikita mo yung resulta nung payo niya. So ngayon, maging caution po tayo sa payo. Alam niyo po ba, mayroong isang anak ni Solomon, nangingi siya ng payo. So babasahin ko po sa wikang English, tatagalogin ko lang po mamaya. Sa 1 King 12:1-11, sabi dito, Rehoboam went to Shechem, where all Israel had gathered to make him king. When Jeroboam, son of Nebat, heard of this, he returned from Egypt, for he had fled to Egypt to escape from King Solomon. Anak po ito ni Solomon. The leader of Israel summoned him, and Jeroboam and the whole assembly of Israel went to speak to Rehoboam. Your father was hard master, he said. Lighten the harsh labor demand and heavy taxes that your father imposed on us. Then, we will be your loyal subject. So ngayon, si Rehoboam, sabi niya, Rehoboam replied, give me 3 days to think this over. Then come back for my answer. So the people, naghiwalay po sila. Then, King Rehoboam discussed this matter with the older man who has counseled his father Solomon. What is your advice, he asked. How should I answer these people? 7. The older counselor replied, if you are willing to be a servant to these people today and give them a favorable answer, they will always be your loyal subject. Maganda yung payo ng older, talagang, kasi ma-burden na yung, kasi nung time ng Solomon, ang bansang Israel, ang bigat ng trabaho binibigay at laki pa ng tax na hinihingi. So yung tao na yung burden, parang mabigat na sa kanila, yung demand na yun. So ngayon, ang payo ng mga nakita naman na kasi yung time na to, yung kingdom ng Israel talagang booming na talaga. Kumbaga, parang nakatulad na ngayon sa Saudi na talagang booming yung time na to. So ngayon, maganda yung payo ng matatanda. But, ito matatanda but Rehoboam reject the advice of the older men. And instead, asked the opinion of the young men who have grown up with him and were now his advisors. What is your advice? He asked them. How should I answer these people who want me to lighten the burden imposed by my father? Siyempre, karamihan pagbata ang nag-advise kasi hindi nila alam ang history, hindi nila alam kalagayan. The young man replied, this is what you should tell those complainers who want a lighter burden. My little finger is thicker than my father's waist. Yes, my father laid heavy burden on you, but I'm going to make them heavier. My father beat you with whips, but I will beat you with scorpion. So ngayon, ang nangyari, ang 12 tribe of Israel dati ay talagang isa lang yan sila. Pero dahil sa nangyari dito, nagiging dalawa na lang. The rest scattered na sila. At nag-aaway sila hanggang ngayon. Hanggang ngayon, this generation nag-aaway pa rin. Kasi dahil sa desisyon na to. Dahil pinili niya yung payo ng mga bata kaysa payo ng matatanda. Ang payo ng matatanda is alam nila yung karanasan, pero hindi lahat ng payo ng matatanda ay okay. Makikita mo rin sa resulta sa pamumuhay ng nagpapayo sa iyo. Sometimes ganito, may nakikita akong nakikinig yung tao sa payo ng mahirap, which is ang reasonable naman na mahirap is talagang totoo yung payo. Talagang solid na solid yung payo. Nakinig siya doon. Tapos lumapit siya sa nagpayo sa mayaman. Yung payo ng mayaman is napakalayo talaga sa tamang sagot o tamang solusyon sa problema na to. Pero ang pinakinggan niya yung mayaman. Dahil nga may pera, syempre mayaman yun, asenso sa buhay. Kung business ang pagtatanungan niya, okay. Pero kung problema ang pupunta mo doon, di natin masasabi kung ano yung papayo sa'yo. Dahil may pera lang o asenso, hindi maganda yun. Kasi pag may problema ang tao, nasa Bible na po lahat ng tanong, lahat ng solusyon, lahat ng pwedeng isagot sa bawat problema natin, financial, emotional, spiritual, problem sa negosyo, problem sa paglaki ng bata, nandito na po lahat. So ngayon, be careful po tayo sa makikinig kung saan kaninong payo. Ngayon, sabi nga dito sa verse na sa binasa natin nung una-una, sabi na, but you have received the Holy Spirit. Tayo po lahat dito ay tinanggap na natin si Panginoong Hesus. Sa oras na tinanggap natin, meron na tayong Holy Spirit na mag-guide sa atin, magkukonvince sa atin. Pag mali ginagawa natin, kinukonvict tayo na mali yan. So ngayon,
Meron lang maraming mga payo sa mundong ito na maririnig mo. Pero kumuha lang po ako ng 4. Ito po yung payo ng makinig mo, hindi ito masamang payo pag hindi ginawa sa biblical na paraan. Ito number 1 payo sa mundo na ginagamit ni Satanas. Everyone is doing it. Halos lahat ginagawa ito. Kaya okay lang. Example po is magiging gay marriage sa ibang bansa. Okay lang. Okay lang sa ibang bansa. Okay lang dito. Ginagawa ng karamihan, gawin ko na rin. Okay lang kasi okay nga sa kanila eh. Wala nang nangyari. So okay na rin sa akin. Sa US, okay na sa kanila mag-marijuana. Naging reseta na. Kaya makita nyo sa news, bigla-bigla na lang sa school. Bata, nagdara ng baril, pinatay lahat ng klase. Kasi okay na nga. Kasi okay na ginagawa ng karamihan. Pero tayo bilang Kristiyano, iba. Anong sagot ng Panginoon dyan? Ito ang sagot ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, by Scripture, be holy for I am holy. 1 Peter 1:15-16. Sabi dito, but you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. For the Scriptures say, you must be holy because I am holy. Alam niyo yung time ng saints? Pagkatapos, yung time ng Dark Ages, pagkatapos ng apostol, may mga saints. Alam niyo bakit sila pinapatay? Kasi namumuhay sila na holy. Hindi sila sumaasang-ay sa Roman. Ang ginagawa kasi ng Romans, okay lang, magulo niya, mag-cheat yung asawa, okay lang yung asawa, laging nakatambay doon sa bar, nakasagalan. Pero ang Kristiyano na iba noong time na yun. Nandun lang sila sa bahay, nagpipray, every Sunday, nag-worship sila sa Panginoon, nagsama-sama, nag-last supper, nag-i-enjoy. So ngayon, holy sila. So ngayon mga time ng Roman na yun, naiinggit sila. Ba't sila ganun? Kaya ang ginagawa nila, dahil malibang sila, hinuhuli nila mga Christian. At para maaliw sila, dinadala nila dun sa parang araneta, doon pinapakain sa layon, sinasagasaan, nilulublob sa mantika, iba-ibang ginagawa nila. Kasi nga, namumuhay nga ng holy. Madali lang po mamuhay ng holy. As long makikita mo na hindi ka nakakaapak ng tao, as long na yun ang will ni God, na tinatry mo yung self mo na hindi makasakit ng tao, tinatry mo yung self mo na maging iba yung pamumuhay mo. Hindi na katulad nung dati. Ako katulad dati, sus, napakasinungaling ko po. Talagang ang tagal mawala sa akin nun. Solido talaga yan, 100%. Ang galing ko gumawa ng kwento. Pero sa awa at biyaya ng Diyos, naging successful po ako ng type na naiwas ko po. Kasi po, sabi ng Panginoon, huli ka na eh. So, maging Kristiyano, nung tinanggap natin si Christ, dapat namuhay tayo bilang katulad ni Christ ng pamumuhay niya. Alam niyo bakit hindi nagkasala si Jesus Christ? Kasi hindi siya tumitigil mag-pray. Kahit nakikipag-usap sa inyo, kahit nakapag-usap siya sa mga disciples niya, lagi siya nakakonek sa Ama. Wala siyang hinto. At hindi lang yun. Katulad na sa Psalms, I keep your word in my heart so that I may not sin against you. So, ganun po yung scripture. Isipin mo, karamihan ginagawa yun, so okay lang gawin namin. Diba? Karamihan yan ang ginagawa, so okay lang yan, gawin lang din namin yan. So, diba, yun ang, which is maganda naman sana kung maraming gumagawa, pero kung mabuti sana, okay na sa bayan yun. Pero pag wala na sa Diyos, hindi na holy, hindi na normal yun. Dapat maging caution po tayo mga kapatid. Pangalawa, ito yung laging ginagamit natin, no? Hindi ako Kristiyano, lakas mong paas kay Vivian, no? Ito sabi ko, whatever makes you happy. Yan. Okay lang na maging masaya. Pero, anong klaseng kasiyahan? Kasiyahan na makakapa ka ng tao, kasiyahan na nasasaktan mong pamilya mo, kasiyahan na wala na sa lugar. Okay maging masaya, pero mayroong pamaraan na maging masaya na nasa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon?
Kasi pag maging masaya, okay, normal man, ang gusto ng Panginoon maging masaya tayo eh. Sa lahat ng creation niya, maraming way na maging masaya tayo. I'm sure, sila Brother Pao, sila TV ngayon, nag-i-enjoy sila ngayon. Kasi nakikita na yung creation ng Panginoon, ang linaw ng tubig, ang sarap ng dagat, ang simoy ng hangin, hindi usok, hindi na nila maaamoy yung ginagawa nila pa na di amoy pintura. Makalap na, di ba yung blessing na yun ang kasiyahan na binibigay ng Panginoon. Hindi yung kasiyahan na araw-araw party, araw-araw lasing, araw-araw halab, kung ano-ano na lang. Nakikita niyo yan? Okay po maging masaya, hindi po bawal yun. Ayaw ng Panginoon naging malungkot ka. Kaya nga ginawa ng Panginoon, kinreate niya muna lahat ng pangailangan ng tao, hayop, isda, halaman, lahat kinreate niya bago kinreate ang tao para ma-provide lahat ng maging kasiyahan natin. Naiintindihan po mga kapatid? So, yun po yung sabi niya dito sa 1 Peter. So, we must be holy because our God is holy. Ito, pangatlo. Ito, pinapayo ko rin to. You only live once. Isang beses ka lang mabubuhay. Kaya tara, tagay. Pagduwarang tagay. Isang beses ka lang mabubuhay, kaya magpakasaya ka. Isang beses ka lang mabubuhay. Palitan mo na asawa mo, pasikat lang sa ulo yan. Isang beses ka lang mabubuhay. Huwag kang anong problema na yan? Problema na yan. Hindi pa sa'yo, mag-enjoy ka. Isa lang buhay mo, magpakasaya ka. Yes, isang beses lang yung buhay natin. Pero meron tayong pananagutan po. Sabi po dito, maliit lang sinabi po dito. Sabi niya, there is life after death po. Meron po tayong buhay. Pag namatay tayo, meron po tayong buhay. At mas maganda pa kaysa buhay natin ngayon. Ito lang ini-imagine ko ha. Sa second coming ng Panginoon, when the new heaven and new earth will be created, ang aapakan po natin ay ginto. Dito ang ginto po ay pinag-aawayan, pinagpapatayan. Doon po ay hindi po uso ang utang. Ang uso po doon ay paramihan na may bibigay sa kapwa mo. Hindi ka na problema doon dahil sabi ng Bible sa Revelation, ang isang puno doon, nagbubunga ng 24 kinds of fruit a month. Iba-iba. Kaya lagi may fruit salad doon. Opo, totoo po yun every month. So, ibig sabihin, talagang mag-enjoy ka. Naglalaway na nga ako dahil sa sinabi ko Kasi naisip ko pa lang, yung gusto-gusto kong prutas is durian po. Maamoy siya, pero talagang pag malamig siya, nagiging creamy siya sa bibig mo, at tapos malasa. Pero bawal po yung side blood. Kasi ang sustansya po na isang buto ng durian na may laman is content kasing sustansya po na kumain ka ng 12 balot. Kaya nung kumain ako ng 2 buo, namula ako, bata pa ako nun. Kaya sabi sa akin, uy, baka mahibad ka, bata-bata mo pa. Uminom ka ng Sprite. Kaya, dali ako uminom ng Sprite para matulog dyan, Namula talaga ako, first time ko na-feel na parang init ng katawan ko. Ganun talaga siya kasustansya po. So, bawal po siya. Isipin mo na lang yun, ganun kasustansya. Paano pa yung puno na nagawa ng Panginoon? 12 prutas po yun, ha? So, sabi po dito sa Hebrew 9:27, And just as each person is destined to die once, after that comes judgment. Meron po tayong judgment. Kung ang choice natin sa buhay na to is hindi natin masunod ang kagustuhan ng Panginoon, talagang doon tayo sa dagat-dagatang apoy. Which is talagang kahit ako, ayaw ko. Kahit nga dito nga, tag-araw ng ninyo nga di ba? Di ba? Reklamo nga tayo sa init Ako, di ako nagreklamo sa init. Nagreklamo ko sa bill. Laki ng bill. Kuryente. Aircon pa mo. Pero at least, masaya ako natulog. Komportable. Dahil ang binayaran ko doon yung mahimbing natulog. Hindi yung babangon ka dahil magpapaypay ka. O magbangon ka dahil babasahin mo yung katawan mo para malamigan lang pag naman ng hangin. So, yun ang binayaran. So, ganun po yun mga kapatid. You only live once, pero yun nga may consequence. Di ba narinig niyo itong payo na to? Kumonto kahit sa mga media, kahit sa mga barkada. O hindi ka Kristyano, magdi-discern mo talagang alam mo hindi sa Panginoon. Yun ang ginagawa ni Satanas. Which is, lahat ng sinabi dito, para sa ating kabutihan pa naman. Tinitira na yung puso mo. Sinselfish na yung puso mo. Tinitira yung puso mo na para magtakwil sa Panginoon.
Kaya maging cautious po tayo mga kapatid. Kaya nga, umaga pa lang, pasok na problema sa akin. Sabi ko, praise God. Normal po may problema. Di talaga po ubos yan. Nandito na tayo eh. So, pang-apat po, malapit na po akong matapos mga kapatid. Ito yung pinakalagi kong sinasabi. Ito po yung lagi kong sinasabi sa nung hindi pa po ako Kristiyano. Follow your heart. Sundin mo yung puso mo. Agoy! Sundin mo yung puso mo kasi gwapo siya. Sagutin mo. Sundin mo yung puso mo, huwag yung isip mo. Sige mo, gwapo-gwapo niyan eh. Tapos pag alang buwan, bubong sarado ka. Gwapo pa more. Sundin mo yung puso mo. Mahalin mo ang pera. Yun ang mayaman. Hala, sige, yung gusto mayaman. Yun pala, mautang yung mayaman na yun. Lahat ng pera niya, nakapangalan na pala sa pamilya niya. O mga kapatid niya, o yung mga anak niya. Bago maging byudo yun. Follow your heart. Kung ano nasa puso mo, sundin mo. Ito, maganda to kung payo to makamundo. Sundin mo yung puso mo kung ano gusto mong trabaho para mag-enjoy ka kahit hindi ka mapapagod. Okay yan. Pero sundin mo yung puso mo. Huwag mo sundin yung utos ng Panginoon. Talagang malalayo ka sa Panginoon. Which is, hindi naman masama kung ano nasa puso mo. Pero sometimes kasi ganito ang puso natin. Sabi ng scripture sabi ni Jeremiah 17:9, the human heart is the most deceitful of all things. And desperately wicked. Who really knows how bad it is? Sometimes kasi yung puso natin mapaglinlang. Ang puso natin, gusto natin may mga gusto tayong bagay na alam natin na ayaw ng Diyos, ginagawa pa rin natin. Pero ito lagi kong napapayo. Itong apat na to, pero ang totoo, napakarami itong payo. Pero ito yung laging naririnig ko na common. Sabi niya, everyone is doing it. Lahat ginagawa yan, okay lang yan. Ginagawa na iba eh. Pangalawa, whatever makes you happy. Di ba naririnig yun? Ano masaya ang girl mo? Alam ka na. Kung hindi ka lalaki, gusto mo maging babae, bahala ka. Para maging masaya ka. Or, babae ka, gusto mo maging lalaki, hindi ka para maging masaya ka. Layo, di ba? You only live once. Isang beses lang buhay. Ito, pangatlo, follow your heart. Pero totoo yan, mga kapatid, ang puso natin is napakasinungaling. Sometimes, yung mga gusto natin, gusto lang natin, selfishness. Ang turo ng Panginoon, hindi selfishness eh. Kung sinunod pala ng Panginoon ang puso niya, sa time pala nagkasala si Adan at saka si Eva, lightning ko na lang, patayin ko na lang yung dalawa na yun. Gawa ko ng bago, na may sariling takot sa akin, na hindi magkakasala at hindi maging suwail. Pwede gawin ng Panginoon yun. Pero pinapakita ng Panginoon yung free will natin na mag-choice tayo. May choose tayo. Choice. May choice tayo. May free will tayo kung anong sundin natin. Kasi ayaw ng Panginoon na mahalin natin siya dahil sa takot o gawing robot. Kahit ako, kung papiliin ako, pusa at aso, bibili ng robot na mayroong aso kasi ngayon sa US na susundin ng utos mo. Pag sinabi mo, I love you, tatahol din siya tatlo. Sinabi mo, tumanggi ka, tatahol din siya. Pero yung aso natural, pag di ka gusto, tatahulin ka. Kakagating ka pa nga eh. Yung pusa lalo, pusa. Ganun ka oh. Gagano pa ang pusa pag ano, magagalit. Gagano ka kakabras ka talaga no. Ayaw pa ka. Ang bisang kamay, akala mo, lagi magsuntukan eh. Yung buhay pa yung si Puchi, minsan naiinis sa akin. Kalungkot ako dito oh. Lalo pag nililigo ko. Gira na. Bila na namin ng gloves. Wala. Yung kamay, lumulusot pa sa gloves. Nagbaba, gagana ng misis ko. Hindi ba yan, duro na akong kalmot. So, ito po yung mga payo sa mundo. Maging caution po tayo. Ito po yung lies ni Satan. As long, ang payo ng tao na nakafocus sa mundong ito, tandaan nyo, hindi mawala yung lies ni Satan doon. Pero kung ang payo ay puro sa makalangit, puro sa kakabuti ng buhay, puro para maging prepared tayo yung puso natin sa second coming ng Panginoon, lahat yun ay good. Kaya nga sabi doon sa first verse na sinabi sa inyo para hindi tayo madisip ni Satanas, ito po yung i-claim natin. Every time magbabasa po tayo ng Bible, every time po makikinig tayo ng sermon, every time makikinig tayo ng
music, worship music, lagi natin tatandaan. Well, lahat po natin, tumatayong tao dito, ginagamit po ng Panginoon yan. Pero dapat din kayo mag-search sa lahat ng sinasabi niyan, sinasabi namin. Kaya ako, na-upload ko sa YouTube, pwede nyo i-review. Kasi napakaganda po ng pag-aralan mo mismo ang Scripture. Dahil mayroon din ituturo sa iyo ang Panginoon, mas maganda pa. Iba-iba po yung way ituturo sa iyo ng Panginoon sa akin. Pero ito po yung nagiging way sa harap tayo magkaisa. Katulad na lagi sinasabi ni Ate B, Pastora B, tayo ay spiritual family. Tayo po ay magpapalakasan. Tayo po ay magpananalangin ng bawat isa. Kaya di ka magugulat na lang si Ate Helen, si brother, na may mga prayer na sinasagot na di natin alam paano natin nakukuha. Paano tayo nagkakaroon. Paano natin nalalagpasan. So yun po. Sabi nga, ulitin, babasahin ko ha. But you have received the Holy Spirit. When sa oras na babautismuhan ka, na-receive mo na yung Holy Spirit. And He lives within you. So you don't need anyone to teach you what is true. Kung ano totoo. For the Spirit teaches you everything you need to know, and what He teaches is true. It is not a lie. So just as He taught you, remain fellowship with Christ. Kasi na kay Christ na po lahat ng kasagutan. May isang verse pa po akong babasahin. Ito po yung sabi ni Jesus sa John 14:26. But when the Father sent the advocate, the Holy Spirit po to, may representative. Nung time na si Jesus ay umakyat sa langit, wala nang magtuturo dito kasi umakyat na si Jesus. Ang pinadala ng Diyos Ama, ang Holy Spirit, bilang representative ni Jesus Christ. Advocate as my representative. That is the Holy Spirit. He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Ang Holy Spirit po ang magtuturo sa atin about the Scriptures, about sa katotohanan ng pamumuhay, at ang Holy Spirit din magpag-remind sa atin. Pag mag-encounter na po tayo ng tao, ano ka ba? Ginagawa ka ng karamihan? Gawin natin lang yan, okay lang yan. Diba? Naririnig niyo yan? Ginagawa lang naman na. Normal na yan ba? Tignan mo ngayon. Normal na maging jowa-jowa, bata pa. Aga-aga na bubuntis. Naging normal eh. Normal na yung mga lalaki nating anak. Pinapayagan natin umalis ang gabi. Alas 10 above. Na normal yun. Hindi ka magtatagal. Hindi addict na. Kasi hindi natin, naging caution po tayo mga kapatid sa payo ng mundo nito. Lalo sa social media, marami dito. Marami talaga dito. Kung ano yung kakasaya mo, gawin mo. Yes. Pero be careful kung ano yung kakasaya mo naman. Layong-layo nga sa Panginoon. So ito po sinabi sa John 14:26, lahat tayo ay may Holy Spirit para magturo sa atin. Every day, when bubuksan po natin yung Bible natin, tuturuan po tayo. Alam nyo, sa Psalms pa lang, kunin mo lang yung isang verse doon. Basa ka na sa chapter, kunin mo lang yung isang verse doon. Example lang po to ha. Ang lagi kong tinatandaan. Psalms 34:1. I will praise the Lord with all my heart. His praises continually in my mouth. Binabulay-bulay ko. Saan mo? Buong araw kung kakantahan mo si Yahweh, buong araw magipag-usap ka sa Kanya, buong araw parang smooth lang. Ito, sa bigat ng mundong ito, maraming problema, kawalan kanan, parang magaan lang. Tapos, pagdating ng mga problema, pag may problema ako, I will praise the Lord with all my heart. His praise will be continued in my mouth. Kaysa puro problema ang lalabas sa bibig mo. Bakit papuri ang Panginoon, di ba? Magugulat ka na lang. Katulad ng kanta ng pambata, count your blessing, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Tama, pagising sa umaga. Example, kay Brother Aaron, gusto mo, ang bango ng tuyo. Gagut ka ba? Blessing, thank you Lord sa tuyo. Sa may kape pa, sarap na yung tagulan. Ako naman, nasa isip ko, mamaya, mag-noodles kami, sa noodles tagulan eh. Di ba? Hindi ko sabaw. Di ba? Blessing yun.
Blessing yun, pag-gising mo sa umaga, kasama mo pamilya mo, mahal mo sa buhay, blessing yun. Blessing yun, pagdating mo dito, yan, may kasama tayo sa church, nandito sila, masaya. Ito, blessing to, nakita ka nga si Brother Jason. Praise God, palakpakan natin Panginoon si buhay si Jason. Talagang namimiss ka namin, bro. Hindi mo lang alam, walang laging prayer namin. Hindi ka na tatanggal, kaya hindi ka na magtangko, ba't dito ka ngayon? Diba? Katulad din kay brother, grabe yung prayer ni Sister Jean yan. Alam na siguro yung brother yan. So, kahit ganun din tayo, magkapatid, nagpapanalangin naman isa, pag sinasagot yung prayer, di ba nakakalakas ng puso? Nakakataba ng puso? Lalo na i-encourage tayo. Ito po yung pagtatapos po. Dito po magtatapos. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Sa dinami-dami ng payo ng mundong ito, at finalo mo, talaga malalay pa sa Panginoon. Pero pag finalo mo, yung payo ng Panginoon, through Scripture, talagang may mangyayaring maganda sa buhay natin. Ito pong sinabi niya sa Philippians 1:6. And I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it's finally finished on the day when Christ Jesus return. Sabi po dito, ako'y nakakasiguro, ang Panginoon nagsimula ng magandang gawain sa buhay mo, tsak ako tatapusin yun hanggang makita natin si Jesus Christ sa kanyang pagbalik. Yes, marami ang payo sa mundo. Talagang tempted talaga tayo. Pero ang payo ng Panginoon, talagang piniprepared tayo. Piniprepared tayo sa ikakabuti natin. Sometimes, ang hirap labanan ang will ng Panginoon kasi ang puso natin iba yung gusto. Pero in the long run, makikita natin ang resulta ng kagustuhan ng Panginoon. Makikita natin kung kaano kaganda ang plano ng Panginoon. Sometimes, di ko maintindihan kung bakit broken family ako noong una. Sometimes, di ko maintindihan kung bakit napasok ako sa relasyon na nasira ang buhay at mukha ko. Hindi sa pagmamayabang, talagang wafu ako dati, wafu. Nakita niyo yung pamangkin ko, Sean Paul, maputi na version ng siya ako, Moreno. So, nung time na yun, ang yabang ko, totoo, yabang ko talaga. Mayabang talaga ako. Hindi ako mangliligaw sa babae ko, mangliligaw sa'yo. Dami naghahabol sa akin eh. Wafu ako eh. Pero nung sira ng mukha ko, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil tinanggal niya yung yabang ngayon. Which is napakapangit talaga. Kahit ako, mag-iisip ako, tumataas yung balibo ko eh. Paano ko sabi sa balibo yun? Anong klaseng puso meron ako? Pangalawa, naging broken hearted ako. Napunta ako sa kadiliman para makita ko yung kabutihan ng Panginoon. Napunta ako sa lugar na wala ka makikitang pag-asa kundi problema, kasamaan, at sobrang kasamaan at napakasama. Nasubukan ko na ibigay ang sarili ko sa bakla sa halagang 30 pesos para lang makapag-rugby ako. Ganun yun kasama sa buhay ko. Pero nung nakita ko ang Panginoon, iba na. Kaya bigyan mo siguro kung maraming pera, bahala ka dyan. Kikitain mo yan. Hindi ko ibibigay yung kaluluwa ko sa impyerno dahil lang dyan. Yun ang payo ng Panginoon sa akin. Ano bakit? What if you gain the whole world but you lose your soul? Ano bang mas mahalaga kaysa soul? Ano may kukumpara mo? Ginto? Diamond? Black diamond? Magnet diamond? Pinakamahal yun. Diamond magnet ang tawag doon. Mahal yun. Or tambutsong nga lang sa aeroplano, mahal na yun. Habang ininit, lumalamig. Maraming bagay na point value. Pero yung kaluluwa natin, bawat isa is napaka-value sa harap ng Panginoon yan. Kung ibibigay natin ang kaluluwa natin sa lies ni Satanas, wala tayong magagawa. Always tayo sa katotohanan, sa scripture ng Panginoon, doon lang tayo laging babasa sa buhay natin. At hindi tayo ililid sa astray ng Panginoon. Hindi niya tayo hahayaan. So tayo po'y manalangin. Let us pray. O dakilang Diyos, salamat po sa mensaheng ito. Kayo po'y
patuloy na tumako sa mensaheng ito sa bawat isa na andito, Ama. Ama, napakarami po yung mga lies na ginagawa ni Satanas. Lies na payo sa social media, lies mismo, minsan magagaling pa sa kapwa namin. Sometimes mga ama, nagagaling sa mga minamahal namin. Ama, patuloy niyo po kami bigyan ng discernment through the Holy Spirit, Ama, na hindi po kami maling astray, Ama, sa magandang pinapakita ni Satanas, Ama. Naway makita po namin ang katotohanan. Naway makita po namin ang iyong salita, ang iyong scripture, Ama. Naway bigyan niyo po kami ng init sa puso na makasunod lamang sa inyo, hindi po sa payo ng mundo dito. Ama, totoo po yung mga payo dito. Marami po mga bagay na ginagawa ang mundo na naging normal lang po sa karamihan. Naway, Ama, tulungan niyo po kami maging holy katulad ng sa inyo, Ama. Maraming payo, Ama, ng mga katao ngayon. Sabi, kung ano makakasaya sa'yo? Pero, Ama, ang totoong kasiyahan, masusumpungan lamang sa inyo. Masusumpungan lamang kay Jesus ang totoong kasiyahan, kalayaan, at joy sa puso, Ama. Sabi ng iba, sa best ng buhay. Pero, Ama, may buhay yung binigay sa amin. Buhay dyan sa langit, Ama, na habang buhay namin kasama kayo, habang buhay kami mag-i-enjoy sa biyaya at grasya nyo, habang buhay namin makikita ang iyong muka. Ang muka ni Jesus sa taong nagligtas sa amin sa kasalanan at sa dagat-dagatang apoy. Sabi ng mga ubang payo, follow your heart, Ama. Alam po namin ang puso ay napaka-deceitful po, Ama. I-lead nyo po yung puso namin sa puso nyo. I-align nyo po yung puso namin sa puso nyo po, Ama. Upang hindi po kami magkasala laban sa iyo at hindi po kami maligaw, Ama. Kasi alam po namin yung puso namin katulad ng puso ni Jesus. Na wala iba kundi purihin kayo, mahalin ang kapwa namin, i-reach out yung mga taong hindi pa po nakakilala sa inyo, Ama. I-lead nyo po yung puso namin, Ama. Ama, tanggalin nyo po yung mga bagay na sa puso namin na makamundo. Palitan nyo po ito yung pusong makalangit, Ama. Pati sa isip, Ama. Lahat ng gumugulo sa isip namin, Ama, sa mga mundong ito, palitan niyo po ito ng pag-asa nagmumula sa inyo. Pag-asa na nasa langit lamang namin makikita lahat, kapahingahan, Ama. Alam po namin, Ama, sa mundong ito, wala pong katapusan. Pero dahil sa biyaya niyo, Ama, may hope kami. The time when Jesus comes, everything will be finished. Lahat ng paghihirap, wala na. Lahat ng kaguluhan, wala na. Lahat ng kamatayan, wala na. Lahat ng sakit at pagdurusa ay wala na. Dahil alam namin, sa second coming Jesus, lahat ay binayaran niya na. At makasama ka namin sa new heaven and new earth. Salamat po, Ama. Ama, salamat po sa mensahe nito. Pinupurit, sinasamba kita. Ito'y sakot dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Natin magsabi na, Amen. Praise God. Ayan po mga kapatid, dadako naman po tayo sa pagbibigay. Makibukas po tayo sa Matthew 6:21. Dito po, nakalagay po sa salita ng Diyos, where your treasure is, there your heart will be also. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. So mga kapatid, kung ang kayamanan natin ay sa pamamagitan ng makamundong bagay, nandun din yung ating mga puso. Bagkus dapat, as a Christian, dapat mag-impok tayo ng kayamanan sa langit na may kinalaman sa paghahari ng ating Panginoon. Sapagkat ang puso ng isang tao ay nakatali sa kung ano ang pinahalagan natin sa ating buhay. Kung pinapahalagahan ko yung mga gadget, kung pinapahalagan ko yung mga material na bagay, nandun yung puso ko. Pero pag pinapahalagahan ko yung mga gawain ng ating Panginoon, nandun yung puso ko. So, ayun po mga kapatid, bakit pa tayo nagbibigay? Kaya tayo nagbibigay sapagkat naniniwala tayo na ang pagbibigay ay giving, mas nagpapalapit tayo sa ating Panginoon pag tayo po ay nagbigay.
At pangalawa po, kaya po tayo nagbibigay sapagkat ito ay nagpapalakas, nagpapatibay ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. At higit sa lahat, kaya tayo nagbibigay sapagkat ito ay act of worship natin sa ating Panginoon. So ayun pang mga kapatid, tayo po'y magbigay sa ating Panginoon. Kahit may suliranin man, lagi kong aawitan, ikaw naman. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa di walang hanggan, inibig mo ako noong una. Kailan bigay sasambahin, kahit man ay magdilim, kahit may suliranin man, lagi kong aawitan, ikaw naman. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa di walang hanggan, inilig mo ako noong gaman. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa di walang hanggan, inilig mo ako noong inibig mo ako noong paman. Amen. Ayun, mga kapatid, ilihans po natin ang ating mga kamay sa ikapo at kaloob. Oh, hallelujah, Lord God, we worship you, we glorify your name, ang hayo, Panginoon ko. Lord, maraming salamat po sa matagumpay na araw na patuloy namin ibigay sa inyo, Panginoon ko. Bagamat, Lord God, maulan, Lord God, salamat dahil hindi po nagtagumpay ang gawa ng kaaway, Panginoon ko. Lord God, patuloy ka namin pinupuri, O Lord God, sa lahat ng aming source of income, O Panginoon ko. At Lord, i-bless mo po itong ikapo at kaloob na ito na magamit, O Lord God, sa ikakalawang na inyong ministeryo. Ganon din po, Lord God, yung mga anak mo, Lord God, na patuloy nagtitiwala sa inyong Panginoon ko. Na i-bless mo, Lord God, anumang pinagkukunan nila ng mga financial, O Panginoon ko, mga pinagkukunan ng mga source of income, Lord God, sa trabaho, negosyo man po, maging sa pag-aaral ng mga kapatid namin, O Panginoon ko, i-bless mo po ang bawat isa, O Panginoon ko. Lord God, patuloy ka namin pinupuri, O Panginoon ko, patuloy ka namin pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen.